notice of disallowance na hindi na pinagbigyan para maapila, mga kababayan, dahil paulit-ulit na sa loob ng 2 taon ay wala pa rin, hindi pa rin masagot ng maayos, hindi maibigay yung tamang mga dokumento para ma-justify yung kanilang mga expenditures. Ngayon, mga kababayan, pakinggan natin si Terry Ridon dahil may kadagdagan pa raw, mga ka-GPnatics, na dapat isole ng Office of the Vice President. At eto pa, mga ka-GPnatics, nadali rin sila kasi mismong yung kanilang disbursing officer, mga kababayan, bakit ibinigay dun sa mga tao na wala naman pong posisyon sa gobyerno para mag-disburse ng pera? Ang chairperson po ng House Committee on Public Accounts at kinatawan po ng Bicol Saro Party List at miyembro rin ng House Committee on Justice, si Congressman Terry Ridon. Magandang hapon po. Correct, Cordapia Makoy. Maraming salamat sa pag-imbita. Opo, last week lang pinag-usapan natin yung 73 million, di ba? Nasundan agad kong Terry. May magkano ba yan? 375. Oo. So all in all, 448. 8 ba? 448 ba? Laki. Yung pinasosoli na. Tama ho yun. So, brinig natin kaninang tanghali, no? Yung pong 375 million na notice of disallowance na ipinapato po personal kay Vice President Sara Duterte at sa 3 pa ho niyang mga kasamahan. Ngayon, kasama na ho si Damay. Colonel Chica, yung ng kanyang security group. Ay, buti naman nasama yung mayabang na hinayupak na mayabang yan di ba? Loko-loko yan Mga ka-GPnatics, kala nila untouchable sila. No, akala nyo, akala nyo. Dahil sa maling paggamit, ito pong 375 million confidential funds. No? So, tama ho kayo na 448 million na po Babsan, ang ipinasosole to date sa atin pong pangalawang Pangulo kasama po ng ibang mga OVP officials. No? Kailangan lang natin maglinaw kasi yung una, final decision na ho yun. final na yon, yung 73 million, mga kababayan. Tong 375 million. So talagang nakatali na po ang ating pangalawang Pangulo dito po sa bagay na ito. Okay. Pero ito po nga ND na ito, bagamat pwede pa rin hong mag-apila ang Pwede pangalawang pa. Pangulo sa Commission on Audit and Bank proper, nakatali na rin ho ang pangalang Pangulo at yung mga kasama ho niya dito sa 375 million po na ito. No? Ibig sabihin, pagka ho, hindi ka sila nag-apila, talaga mag-achieve ng finality. Ito po notice of disallowance po na ito. So kung babaliwalay nila to, mga kababayan, magkakaroon na rin to ng finality. Sa makatuwid, ano na natin, isipin na natin kaagad. Kasi tagal na mga kababayan. Second quarter, third quarter, fourth quarter ito ng 2023. Ngayon ay 2026 na, mga kababayan. Matatapos na yung first quarter ng 2026. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin naayos. Puro kayo apila ng apila. Iba naman yung pinapasa ninyong mga dokumento. Buisit kayo. Ito pong panibagong development na ito, Kong Terry. Saan ito pwedeng pumasok doon sa articles of impeachment na nakasampa kay BP Sara? Hindi, papasok pa rin ho ito sa confidential funds. Oo. So, kumbaga, dagdag ebidensya po ito. Nako po! Aray! Natatag na ho natin noong nakarang linggo ng mga ebidensya. No? So, yung mayor po dyan, yung 73 million na final COA decision, laban po sa pangalawang Pangulo at sa mga dalawa po niyang kasamahan, yung pong NBI report na nagsasabing peke ho yung pong mga tao na nandun dahil ilan lang ho yung talagang pumirma nun. Grabe. Pangatlo, yung PSA report na talagang hindi ho pinanganak, namatay, kinasal, sina Mary Grace Piatos at iba pang mga pumirma na acknowledgement receipt. At panghuli, ito pong Ramil Madiaga affidavit, no? Na supposedly tumanggap at nag-deliver ng pong mga duffel bags na meron pong confidential funds. No? At itong corroborative evidence. Ito po yung mas mabigat dahil mas malaki na po ito. 375 million na po yung pinag-uusapan. Na currently, unless appealed, talaga po nga nakatali na po ang pangalawang Pangulo sa bagay po nito. Yung 375, ito yung 3 na tranche, tama ba? Tama po. 3 tranche ng 125 million ang ninullify
at sinabi hong mali po yung paggamit. Very clear yung basis ng COA sa bagay po na ito. Una, ang sinabi, naglabas daw ng pera para sa mga hindi naman po autorisado na mga individual. So, particularly, nag-release po ng pera kay Colonel Lachica. Yun po Okay. yung una. And sinasabi din ho na si Vice President directly nagbigay ng Oh. instructions na i-release po kay Colonel Lachica. Aray ko. Ito pong mga pera po na ito. No? Pangalawa, siyempre hindi pa din ho nila napapatunayan na talagang kailangan po yung pong paggamit ng confidential funds. No? Dahil, siyempre, wala pa rin hong documentation na talagang para sa confidential expenses po, yung ginamit po na pera. No? Tapos pangatlo, malaking bilang po, malaking amount. No? Yung ginamit po sa pagbibili lang ho ng mga office supplies. Mga 200 million po yung almost 200 million po yung Aray pinag-usapan ko. natin. Ang pinambili ho ng office supplies, acknowledgement receipts lang ho, yung ginamit. Imbis daw po Acknowledgement na receipt? Official receipt. no? Ay! Acknowledgement receipt lang, hindi official receipt. Diyos ko po, mga kababayan, grabe naman mag-invento ito. Okay, unang issue, mga ka-GPnatics. Okay, na mabigat. Alam po natin ang confidential funds. Oy, Robin Padilla, yung mga DDS, makinig kayo ha. Naturingang mga senador kayo, mga boplok kayo. Hindi porket confidential funds, dapat hindi na natin malaman. Kaya nga po nilagyan ng guidelines, di ba? Nilagyan ng parameters on how to use the confidential funds. Ngayon, mga kababayan, ang nakita nila dito, eto, bago pa daw po lumabas yung confidential funds, ang sinasabi po ng kampo ni BP Sara Duterte, mga kababayan, ay gumastos na daw po sila ng milyon-milyon. Okay? Milyon-milyon yung ginastos nila. Tandaan po natin wala pa yung confidential funds ang DepEd at ang Office of the Vice President gumastos na raw po ng milyones. Okay? Dahil naipamigay na nila, mga kababayan, yun ang narratiba, naipamigay na nila. Ngayon, dahil naipamigay na nila, mga kababayan, lumabas yung confidential funds. Ang ginawa nila, mga ka-GPnatics, ay parang ni-reimburse lang yung mga ginastos nila doon sa mga una nilang ginastos bago pa matanggap nila yung confidential funds. Which is mali, mga ka-GPnatics. Maling-mali po yun. Diba? Dapat, antayin mo yung confidential funds bago mo i-release. Hindi. Bakit? Nangutang ka na, namudmud ka na, tapos pagdating ng confidential funds, yun ang pinantapal mo. Hindi pwede yun. Naipantatapal mo yun, mga ka-GPnatics. Tapos eto pa, pangalawang issue. Yung tawag dito, yung nagdi-deliver po or yung nagdi-disburse, mga kababayan, ng pera na confidential funds, inutos ni BP Sara Duterte doon sa non-authorized. Kay Lachica. 'Di ba? Ang disbursing officer niya po ay si Acosta. So dapat si Acosta mismo dadaan sa kanya, mga kababayan, at siya po ang magdi-distribute ng pera. Bakit si Lachica ang nagdi-distribute ng pera? Nasaan yung guidelines? Doon, mga kababayan, yari na naman sila BP Sara Duterte. Ano akala nyo, untouchable kayo? Ha? Kaya nga naglagay ng safeguard. Kaya naglagay ng regulasyon. Di ba? Mga kababayan, para hindi magamit kung saan-saan at magamit ito sana ng tama. Tapos, ang gagawin ninyo, iba-bypass ninyo? Sa pool sila dito. Mga kababayan. Tapos, ang matindi pa dyan, yung mahigit 200 million pinambili ng mga supplies. Tapos, ang gamit lang, mga kababayan, hindi po official receipt, acknowledgement receipt. Na alam naman natin, bakit wala kayong OR? Diba? Kapag bumili kayo ng worth 200 million, dapat may OR kayo. Bakit acknowledgement receipt lang? Pag walang OR, official receipt, mga kababayan, kaduda-duda yun.
Saan nyo ba pinunta? Sa bulsa. Sabi ko palagi, alam nyo, mahirap talagang ipaliwanag. Kapag ang pera, mga kababayan, pinunta nyo sa bulsa, mahirap talaga i-liquidate yan. Dahil hindi nyo alam kung saan. Uy, paano ba natin ito ipapaliwanag? Huli na tayo. Ilang taon na? 2 taon? Ilang taon na talaga? 4 na taon na eh. Oh, yung huli mga kababayan, magtatatlong taon na. Hanggang ngayon, kaya nabubuisit na lang yung COA pabalik-balik. Sinasabi ng COA sa kanila, oy, hindi nyo ba maayos-ayos to? Diba? Ilang taon na yan eh. Hindi naman ito isang beses na kayo apila ng apila. Pinagbibigyan kayo. Hindi nyo naman inaayos. Pinapasan yung mga dokumento. Hindi naman nakalaan or hindi nagmamatch dun sa sinasabi nyo. Parang gustong sabihin ng COA, hoy, huwag nyo kaming paikutan dito. Alam namin yung mga pinaggagawa nyo. Gusto nyo lang lumusot. At panghuli, meron po mga prohibited reimbursements na sinasabi. Ibig sabihin, kinarga ho sa confidential funds yung mga hindi pwede. Lumulusot lang ba yun? Na pagbabayad. No? So, tingin ko matibay po na dagdag na ebidensya po yan doon sa confidential funds misuse that rises to a level of an impeachable offense, which is betrayal of public trust. May mga kailangan pa ba kayong additional testimony from Madriaga? Tingin ko naman ho, sapat na ho yung mga ebidensya. Sa totoo nga lang, sabi ko nga, kahit tanggalin ho natin yung Madriaga affidavit, itindig ho lahat ng mga documentary evidence laban sa pangalawang Pangulo. No? Pero, syempre, i-consider pa rin ho natin yung mga dagdag pong mga ebidensya at sa totoo lang, personal, gusto rin ho natin malaman yung pong outright denial. Yung pong mga napangalanan doon sa affidavit. Kasi, so far, ang nag-deny lang ho, si Ombudsman Martirez, yung pong dalawang nasa sentro po ng kontrobersiya na ito, si Ryan Kilala at si Reynold Monsayak, mag-iisang linggo na ho, wala pa rin ako naririnig na outright denial mula sa kanila. Lalo tigit, may mga lumalabas na mga litrato ho talaga at video eh. Si Ryan Kilala at si Ramil Madriaga na talagang kumakanta po sila dun sa isang fellowship po ata ng mga Sara Duterte supporters. Kailangan pa bang malaman kung sino yung politiko daw sa Laguna na pinag-abutan ng isang duffel bag? Well, magandang malaman po ho yung mga detalye po na yan, ano? Pero, siyempre, for the purpose of proving ho yung misuse of confidential funds at yung pong proving po yung betrayal of public trust, tingin ko naman ho, sapat-sapat na ho itong actual misuse. Ito pong confidential funds na nasilip po 2 beses ng COA over the course of 2 years, no? From 2022, 2023, amounting to 448 million. Alright. O sige. So ano na lang po yung aabangan namin sa 20... alam nyo guys, kapag 2 years na, di ba? Kapag katagal-tagal na, hanggang ngayon di pa rin nila naayos. Talagang hindi na yan na maayos. Mahirap talaga. So, para sa akin mga kababayan, ano na lang yan eh. Tawag dito, gumagawa na lang ng paraan. Kaya nga nagkakalat yung mga DDS. Nakita ko kanina may pinagkakalat, nakikipagdebate itong si Coco Locoy. 'Di ba? Na pinipilit niya na cleared na daw, mga kababayan. Cleared na pero umamin din siya na hindi pa talaga cleared si BP Sara Duterte. At ngayon nadagdagan na naman mga ka-GPnatics. 'Di ba? Yung kay Madriaga, medyo disagree ako sa sinasabi ni Kong Terry Ridon. Kasi mga kababayan, yung testamento ni Madriaga, ito yung nagpapakita kung saan talaga ginastos yung pera na akala natin nagastos ng 11 days, pero nagastos pala in less than 24 hours. Salamat Ma'am Leticia Fernando sa pag-share ng blessing. At channel kasi ng anak ko nag-vlog. Okay, thank you, Sir Gilbert. Oh, 'di ba? Mga ka-GPnatics, pero ang gusto namang sabihin dito ni Congressman Terry Ridon, si Madriaga, kukonsider natin 'yan kasi merong mga tao na nagde-deny na hindi talaga nila kakilala si Madriaga. At wala po silang mga kababayan, 'di ba? Naglalabasan na yung mga ebidensya eh. Ayaw pang umamin.
Kaya nga yung isang abogado, yung may-ari ata ng bar, gusto nang idemanda yung mga pro-admin vlogger. Wag daw kayo magsasalita laban sa kanila. Mga kababayan, kung hindi, kayo daw po ay sasampahan ng kaso. Ano to, takutan? Ha? Nasaan ang freedom of speech natin? Bakit? Mga ka-GPnatics, meron kaming may karapatan kami to balance kung ano yung naririnig namin, di ba? May karapatan kami to make opinion out of it. Oh, alangan naman mga ka-GPnatics pag sinabi nyo, bawal agad. Tapos kayo pwede. Di ba? Hindi po pwede yun. Sabi ni Sir Ronald, mabagal kasi dito, yun lang sa ibang bansa ang bilis. Tingnan mo si Digong sa 22 hatol na agad dito. Nga. Ito pa mga kababayan, Congressman Terry Ridon din. Ipusiyan po ninyo yung document showing na indeed may records po. Tama po ba? Pwede po pa-explain ano po yung laman po ng dokumento sinend po ninyo sa amin? Well, nakakuha po tayo ng LTO report, no? Nung pong mga listahan ng mga motor vehicles na pag-aari po ni Mr. Madriaga at ng kanya pong mga anak, no? So, mahaba po yung listahan. Marami ho siyang pag-aari. Pero karamihan at I think lahat no, ng mga binanggit pong mga pag-aari at binili ni Mr. Madriaga na nakalagay po sa kanya pong affidavit ay nandun po sa listahan po na yun. Aray! Nakuha po natin mula sa LTO na nasa ilalim po ng pangalan ni Mr. Madriaga at ng kanya pong anak. So, yung pong dalawang Ducati na binanggit sa affidavit, yung pong dalawang Harley Davidson na binanggit po sa affidavit, yung pong ilang mga Yamaha at Kawasaki po ng mga motor ay nandun din po sa listahan po ng LTO. At panghuli, yung pong blue na FJ Cruiser na supposedly ginamit daw po para mag-deliver po ng mga pera mula po sa confidential funds ay nakalista rin po dito po sa LTO list ng pag-aari po ni Mr. Madriaga. Ano po maging implication po nito dun sa ongoing na impeachment proceedings sa Justice Committee ng House? Well, relevant po itong listahan po na ito para ipakita na may mga bahagi ng kanya pong affidavit na pwede pong makorroborate at nakabatay po sa katotohanan. And ito po yung listahan po na ito ng pong mga sasakyan. No? So, syempre, ibang bagay pa kung yung pong pera na ginamit sa pagbili nito pong mga motor at sasakyan po na ito ay galing po kay former President Rodrigo Duterte. So iba pa hong pagpapatunay yung kailangan po rito. Pero yung fact ng ownership nito pong mga binabanggit po ng mga sasakyan at mga motor ay confirmed po mismo ng Land Transportation Office. No? So, Kasi kung titingnan natin at ibabase rin natin sa pamumuhay ni Ramil Madriaga, mga kababayan, hindi ko sukat akalain kung iisipin ng tao at ang sinasabi ng mga DDS, pera yan ni Ramil Madriaga. Baka nga mamaya magulat na tayo, hindi, binigay yan ni BBM sa kanya. Mga kababayan, bago mag-eleksyon, binigay ni BBM, wala nga tayong makitang picture nila ni BBM eh. 'Di ba? Nakasama niya na talagang binabate mga ka-GPnatics. So paano nyo ngayon i-relate at paano nyo sasabihin na bigay yun ni BBM? 'Di ba? Kay Madriaga. At kung titingnan nyo, saan ang galing yung pera talaga kung hindi ito nanggaling kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, gaya ng sinasabi ng mga DDS. Sige nga, mga kababayan, sasabihin ng iba, galing sa kidnapping. Walang hiya talaga itong mga DDS na to. Mga kababayan, makikita nyo naman yan doon sa tawag dito, di ba, open na yung kanyang bank records dahil nag-wave na siya doon. So magkakaalaman tayo. ibig sabihin, while it might be correct na there are various inconsistencies in the affidavit and in the testimony of Mr. Madriaga, there are also truths, no? Doon sa kanya pong mga binabanggit, no? So, this is comparable, for example, to Christopher Dagiwag. the testimonies po of yung pong mga whistleblowers po ng flood control scandal, no? So, they might be a bit incredible, for example, on questions relating to their casino habit, no? Pero with the questions relating to their involvement in yung pong flood control corruption, Marilyn tingin ko Dizon. that much is very credible. So, I think that is how
the committee will look at these types of information contained within the affidavit. Apo. Kung meron kasing may opinion ng isang lawyer, no, na sinabi over the media today na possible daw na maging state witness si Ramil Madriaga kung sakaling makasuhan ng graft si Vice President Sara Duterte. Do you share the same opinion po? Tama naman po 'yon, no? Kasi syempre, I don't think si Mr. Madriaga will be the most guilty kung ang trabaho lang naman po niya ay naging bahagi, no, dito po sa transport po of cash, no. Dito po sa nangyari pong supposed misuse of confidential funds. Pero I think that is putting the cart before the horse. Wala pa naman ho atang graft proceedings against the Vice President. So there's no state witness at this point to even talk about. Pero doon po syempre sa impeachment proceedings, if it will cross into the Senate, we will decide which aspects po of the affidavit are entirely relevant to the impeachment complaints relating to confidential funds misuse. Okay po. So, ibig sabihin, if there will be no graft case naman, the impeachment proceedings in itself, wala pong pwedeng maging state witness po doon. Tama po ba? I think the proper categorization of these persons might be, they will be whistleblowers lang. Okay, So, whistleblowers. They will be considered whistleblowers, no? Not as state witnesses kasi technical term po ito. But again, to be very clear, tatlo po kasi yung consequences Apo. that arise from the same set of facts on confidential funds misuse, no? So, yung COA proceedings which is which has finality already on 2022, but ongoing proceedings po for 2023, no? So, we are talking about a total of around mga 400 million, including yung 350 of yung pong 2023 confidential funds, no? So, ang consequences of that is the return of money. Siyempre, yung impeachment proceedings po, which is also underway now, ay ang consequence po niyan is removal from office. At siyempre, panghuli, yung pong ombudsman proceedings, administrative and criminal. So, meron po yung Sandigan Bayan proceedings po, kung criminal and removal and perpetual disqualification from office. Nako, mga kababayan, talagang pag nagkataon, mga ka-GPnatics. Nako po, ngayon pa lang nakita natin patong-patong po ang mga kaso nakakaharapin ni VP Sara Duterte, no? Ang pinakamatindi dito, mga ka-GPnatics, ay yung talagang removal, 'di ba, sa kanya at yung perpetual disqualification. At syempre, kapag nangyari yan na siya po ay na-remove sa pagiging Vice President, mga ka-GPnatics, tapos nagkaroon pa ng perpetual disqualification, ay nako, mga ka-GPnatics, kasunod na po niyan, yung mga criminal cases laban sa kanya, ay talagang sunod-sunod na yan na magsusulputan. So, si Sara Duterte, sa mga umaasa pa dyan na mananalo itong si Sara Duterte, well, take nyo yung opportunity, Congress. No, naipakita lahat yan. Total, hindi naman umaatin si Sara Duterte. So, ang alam naman natin, ang gagawin lang nila, makikinig dyan eh. Makikinig yan, manonood yung mga yan. 'Di ba? Tapos pagkatapos po ng pagdinig, biglang-bigla na lang maglalabas ito ng mga statement sa media. Na alam naman natin, hindi po yun yung tamang avenue para magdadakdak. 'Di ba? Mga ka-GPnatics, kaya samantalahin niyo yung pagkakataon na si Sara Duterte ay hindi a-attend sa pagdinig. Oh, ilabas niyo lahat ng ebidensya para pagdating po sa Senado, talagang hindi na sila, mga kababayan, wala na silang choice. Hindi na sila pwedeng mag-inarte doon. 'Di ba? Kagaya nga po, mga kababayan, ang pagtatalo nitong si Ping Lacson at itong si Salvador Panelo. Oh, kung ano-ano pa yung mga tawagan nila sa bawat isa ngayon. Pero talagang hindi na ako mapakali kung ano po ang mangyayari sa April 22, mga ka-GPnatics. Sabi ni Mama Ribigiray, GP, may lumabas ng picture na may pera sa loob ng FJ Cruiser sa Mabitac, Laguna. Ay, hindi ko pa nabe-verify yan, Mama Ribigiray. Pero mamaya, ay hahalongkatin natin yan. Sabi ni Ma'am Winnie Halos, GP, pag tinanggal si Sara sa pwesto, sinong papalit? Si Tito Sen ba?
Sabi ni Ma'am Winnie Halos, nako mga kababayan, hindi ko pa alam. Ayaw kong sagutin yan ng period, di ba? Hindi ko pa po alam kung sino talaga ang papalit dito kay BP Sara Duterte. Okay? Oh. Sabi ni Sir Ronald, oo nga, todo nyo na lahat. Eh talaga, itodo nyo na lahat, mga kababayan. Huwag nyong sayangin ang pagkakataon. Dahil sa Senado, alam natin, medyo ano tayo dun, mga kababayan, medyo dihado tayo dun. Kaya dito pa lang, ilabas nyo na lahat ng pwede nyong ilabas laban kay VP Sara Duterte para dito pa lang, mga ka-GPnatics, ay masira na siya. 'Di ba? Ma'am LB Sumira, thank you. Okay, so next topic naman tayo mga ka-GPnatics.